Kurti lang yung ito medyo. Ha? Itong kurti na sa likod mo ngayon. Hindi, lalapit ako. Ayun sa likod ng siya. Okay. Bismillah, start na. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Sheikh, sa oras mo na ibinigay para dito. Simulan natin. Alhamdulillah, sa sunod na buwan ay meron tayong eleksyon dito sa Pilipinas. At ang alam natin dito sa Pilipinas ay palaging pag may eleksyon, palaging meron mga problema. Palaging Kasi meron ito'y- gulo. Lalo na ngayon kasi senatorial election, pati LGU, mayor, tama? Pati na mga congressman, mga konsehal yan. Lahat, maliban sa presidential election, lahat magkakaroon ng election yan. Sa senator, tapos sa mayor, congressman, governor, ganun yan. And alam naman natin na marami talagang nangyayaring iba't ibang case sa ganitong mga situation. Nandiyan yung mga patayan, di ba? Ngayon, tayo mga Muslim tayo ay mga minorities dito sa Pilipinas. Ang unang tanong, na gusto ko itanong sa iyo, na tayo mga Muslim ay pwede ba tayong bumoto sa paparating na eleksyon? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, mabad. Unang-una, tayo mga Muslim ay naniniwala tayo na, of course, sa akida natin, sa paniniwala natin na inil hukmu illa lillah, na ang lawgiver talaga si Allah Ta'ala. Yun ang paniniwala natin. Wala yahkum, wala yushrik fi hukmihi ahada, at hindi maaari sa ating akida, sa ating paniniwala na magkaroon ng shirk sa tauhid ni Allah Ta'ala sa kanyang rububiyah, na magbigay ng hukom maliban sa kanya. And at ang case na to, binabanggit ng mga ulama ay nasa 6 or 7 na case yan. Unang-una ay dapat syempre nasa bansang demokrasya tayo, at ang demokrasya, ang gumagawa ng batas dito ang tao. Yan sa Congress, di ba? Pati yung mga party list, yung mga congressman, kung sino yung representative dyan, sila yung gumagawa ng batas. At ang paggawa ng batas dyan ay maliban kay Allah Ta'ala. So, pero tayo bilang mga Muslim, ang paniniwala natin sa ating akida ay meron dalawang uri ng, para ma-discuss natin, meron dalawang uri ng kufur. Meron dalawang uri ng kufur in this belief. Unang-una, tinatawag na kufrun bidzat. Ito yung kufur na bidzat. Pag sinabi natin kufrun bidzat, ito yung kufur na hindi na kailangan ng clarification sa isang bagay na ginagawa ng tao kung nalabas ba siya sa Islam o hindi. Automatic, kapag nakita mo ginawa niya yung bagay na yun, kufur na yung bidzat. Katulad ng... Halimbawa, tulad ng pagsujud maliban kay Allah Ta'ala. So, itong pagsujud maliban kay Allah Ta'ala ay kufur yung bidzat. Sawaong kalila ang kathir. Ito man ay konti o isang sujud lang o maraming sujud. Basta nagsujud maliban kay Allah, kufrun bidzat. Ito ay kufur siya sa kanyang physical na action. So, itong kufur na to, kufrun bidzat yan. Hindi mo na kailangan tanongin yung isang tao na kung ang ginagawa mo ba ay halal ba yan o hindi. Hindi na. So, yun yung unang. Ikalawa, halimbawa, yung istihza'un biddin. Yung gawin mong katatawanan ng reliyon ng Islam. So, ito, nag-joke, biniro, ginawa mo man katatawanan, konti man ang ginawa mong kalukuhan sa Islam or marami, ay kufrun bidzat yun. Kapag sino man gumawa nito ay makakalabas siya sa Islam. So, yan yung tinatawag na kufrun bidzat. Ikalawa,
Ito yung tinatawag na ay kufrul al-istihlali. Kufrul al-istihlali. Ito yung kufrul al-istihlal. Ito yung kapag ginawa ng isang tao isang bagay, ay makikita mo ito ay kufur. Pero sa kanyang physical, ito ay kufur, pero kailangan i-clarify sa kanyang intention kung ito ba ay kanyang paniniwala na haram o halal. Halimbawa dito, yung pag-inom ng haram, pag-inom ng alak. Kung tutusin, ito ay tinatawag din ito na minsan ng kufur na asgar. So ito ay kufur din siya. Pero hindi siya kufur bidzat. Hindi siya sa kanyang physical na kufur talaga action. Kasi bakit? Kapag ang isang tao uminom ng alak, halimbawa, uminom siya ng alak. Ngayon, pag inom niya, kung tutuusin yun, sinunod niya yung kanyang sarili doon. Diba? Gumawa siya ng sarili niyang pagnanasa at sinuway si Allah Ta'ala sa bagay na yun. Ngayon, ay itong gawain na yun, ay kailangan tanungin siya, ay ang pag-inom mo ba ng alak, halal ba o haram? So, kailangan ng clarification sa bagay na yon. Kasi kapag sinabi niyang halal, so hinalal niya yung hinaram niya Allah Ta'ala, magiging kufur yun, labas yun sa Islam. Pero kapag ininom niya yon, tapos naniwala siyang haram, ay kufurun istihlali yun. Kufurun istihlali, ibig sabihin nun, ay kailangan ng clarification doon, hindi siya magiging kafir doon. Muslim pa rin siya na kaya tinatawag din itong kasalanan, maksiyat. So, yun ang clarification. At ngayon, ang pagbibigay ng hukom maliban kay Allah Ta'ala, hindi siya kufrun bidzat. Kung hindi, kufrun istihlali siya. Kung ibig sabihin, kailangan maklarify sa isang tao na naniniwala ka ba ang pagbibigay ng hukom maliban kay Allah Ta'ala ay halal o haram? Ay nandun siya sa parte na yon. Ngayon, ang case dito sa Pilipinas, lalo na sa mga Muslim sa Pilipinas, ay iba't ibang case dito. Kapag, number one, ang case dito sa pagbibigay ng batas maliban kay Allah Ta'ala, kapag ang isang tao naniniwala na ang demokrasya ay mas mainam kaysa sa Islam, sa kanyang paniniwala, sa kanyang puso, kapag naniwala siya na demokrasya mas mainam, yung paggawa ng batas ng tao maliban sa Islam ay mas mainam, ay kufur yun. Ibig sabihin, naqilun anil millah, makakalabas siya sa Islam kapag yun ang kanyang paniniwala. Ikalawa, kapag naniwala siya na ang demokrasya, ang batas ng gawa ng tao, magpareho lang, same lang siya ng value of same lang ng batas ng Allah o ng Islam, ayun ang kanyang paniniwala, kufur yun. Naqilun anil millah, labas siya sa Islam. Ikatlo, naniniwala siya na afdaliyah. Naniwala siya na yung number one, yung afdaliyah, tapos ito yung musawa, yung pareho lang. Ikatlo ay gusto niyang burahin talaga yung relihiyon ng Allah Ta'ala. Kaya niya gusto halimbawa itayo ang demokrasya. Halimbawa, papasok siya sa eleksyon para lang burahin ang batas ng Islam sa bawat komunidad. Bawat tatakbo ka bilang halimbawa ng isang mayor, ng isang senator, isang congressman, at ang intention mo, gusto mo mabura yung relihiyon ng Islam, ay kufur yun. Laqilun anil millah. O balikan natin sa halimbawa sa unang case. Sa unang case, halimbawa, naniniwala ka ng demokrasya, tatakbo ka sa eleksyon, naniniwala ka ng demokrasya, mas mainam kaysa sa Islam, tatakbo ka at naniniwala ka mas mainam kaysa sa Islam, ay kufur yun, naqilun anil millah. Parang pinapalitan lang natin kaysa isang tao na eleksyonist, tatakbo siya. At naniwala ka, tatakbo ka sa eleksyon, naniniwala ka na ang demokrasya, pareho lang, kahalip tulad ng Islam, naqilun anil millah, lumakalabas ka sa Islam. Ikatlo, naniniwala ka na gusto mong burahin yung reliyon talaga ng Islam sa komunidad mo, sa lugar mo, kaya ka tatakbo, naqilun anil millah, lalabas yun sa Islam, makalabas ka sa Islam. Ikaapat, gusto mong burahin, gusto mong palitan. Kasi pagbura talagang absolute na pagbura talaga ito, gusto mong palitan konti-konti yung sharia ng Allah Ta'ala sa komunidad. Kaya katatakbo halimbawa, o gusto mo palitan ng demokrasya, talagang nasa niyat mo yun. Pag sinabi natin itong mga bagay na to, nasa puso ng tao yan. Ngayon, kapag nangyaring ganung bagay, ay nakilun, lalabas ka pa rin sa Islam kapag gusto mong burahin konti-konti yung sharia ng Allah Ta'ala sa Muslim community. Sumunod dito, yung panglima ay naniniwala ka na ang Islam ay mas mainam. Ang Islam ay mas mainam. Tapos, nasa puso mo ay ayaw mo talaga ng demokrasya. Kasi nga, alam mo na ito ay batas na gawa ng tao. At ayaw mo sa demokrasya at alam mo, naniniwala ka sa Islam na mas mainam siya. Pero nga, ay wala kang matatakbuhan. Kasi
ito na, kasi nga Muslim minorities tayo sa Pilipinas. Wala tayong choice. Wala tayong choice. At ito pinahintulot sa reliyon ng Islam. Kasi para protektahan yung karapatan ng Muslim at protektahan yung reliyon ng Islam. At sabi ng Allah Ta'ala, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Sa hadith ni Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu, nung siya ay pinaparusahan ng Quraysh sa Makkah, tinotorture siya hanggang sa sinasabi sa kanya na kapag hindi ka nagmurtad, lumabas sa reliyon ni Muhammad, ay ganito gagawin na. Tinotorture siya hanggang sa siya ay sabi, okay, sabi niya, hindi na ako niniwala sa reliyon ni Muhammad. Sinungaling si Magsinungaling na siya kasi para lang makatakas doon. Wala siyang choice. 'Di ba? Anong nangyari dito? Nung pinakawalan siya ng kuffar ng Quraysh, tumakbo siya patungo sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ganito ginawa nila sa akin, ganito. Sabi ng Rasulullah, pain aadu. Sabi kapag inulit nila, ulitin mo lang din. Tapos dito binaba ng Allah Ta'ala yung aya niya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Maliban na lamang sa mga tao, sa mga Muslim na ukriha, sila ay na-force. Pero qalbuhu mutmainnun bil iman, yung puso nila na natili pa rin yung pananampalataya nila sa reliyon ng Islam. At binanggit din sa hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sa isang hadith, binanggit niya sa hadith na yon ay tungkol sa nalimutan ko yung hadith. Ano yun? Ano yung hadith na yun? Inna Allah Ta'ala tajawaza li an ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu alay. Si Allah Ta'ala ay kanyang binigyan ng pardon sa aking umma. Kanyang kinonsider ng kapatawaran sa aking umma. Ano yun? Sino yun? Nisyan wal khata' wan nisyan, yung isang Muslim na nagkamali at nakalimot, wa mastukrihu alay, at silang mga Muslim na pinilit sa isang sitwasyon, napilitan sila. So tayo mga Muslim, nandun tayo sa case na yon. Nandun tayo sa binanggit na panglima. At sa may binanggit natin kanina na pag ang Islam na iniwala tayo na mas mainam na batas kaysa sa demokrasya, at ang puso natin, hit talaga natin demokrasya, hindi natin gusto pero wala tayong choice, kaya nangyari kailangan natin pumasok dito sa eleksyon para protektahan din yung karapatan ng mga Muslim. Para protektahan din yung karapatan ng mga Muslim sa ating sarili, sa ating pamilya, pati sa ating komunidad. At yun ang binanggit sa hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, inshallah, tayo mga Muslim din, kung pinahintulot dito ng Islam sa mga taong tatakbo sa eleksyon, dahil nga dito sa dalil na binanggit natin, sa mga Muslim din ay papahintulot din sa kanila na bumoto sa ganun case. Sa ganun case din, inshallah ta'ala, wallahu a'lam. So ngayon, alam natin na pwede tayo bumoto. At bago dumating ang eleksyon, ang ginagawa ng mga tao ay nangangampanya sila. Nangangampanya sila. Nag-iikot yan sila sa iba't ibang mga uso ngayon, meron akong mga kaibigan na pag nangangampanya ay uuwi sila ng Mindanao, probinsya. Oo, kasi syempre, iba sila. Sasama sila dun sa mga kampanya. So ang tanong, pwede ba na sumali dun sa campaign? So, pwede ba sumali? Pangangampanya. Oo. Bago yun, bago tayo sumabak o sumali sa pangangampanya, ay dapat mapili muna natin sino yung dapat manungkulan sa ating komunidad. Kasi hindi ka basta-basta nasasama ka sa pangangampanya tapos ang pipiliin mo lang kung sino. So, of course, ang unang tanong dito, sino ba dapat ang karapat-dapat na piliin ng Muslim sa kanyang lugar o iboto? Tama, yun ang unang case. Ang Sharia ng Allah Ta'ala, ja'at Sharia lihimayati al-mujtama. Dumating yung Sharia ng Allah Ta'ala ay kabilang sa maqasid ng Sharia ay binigyan ng Allah Ta'ala ng protection yung community, yung family, pating individual. At bawat case dito na binigay sa atin ng Allah Ta'ala ay kasi yung siyasatu syariya, yung political law, ng Islamic political law sa atin, yung 100% hindi naman talaga applicable sa atin kasi hindi nga tayo ng Islamic country. Hindi applicable sa atin. Pero ang siyasatu syariya, kung kukuha tayo dito ng adilla, ay ang siyasatu syariya, ito ay sa pamamagitan na ito ng jalbil manafi pati darul mafasid. Ito yung kumukuha tayo ng common good o general welfare, kung ano yung kinabubuti ng pangkalahatan sa atin, at kung inaalis natin yung
inaalis natin yung mafasid, yung ikapipinsala ng pangkaramihan. So pangkaramihan na common good, kinukuha natin at pangkaramihan na pinsala, iniiwasan natin. Ganun yung syar'i patungkol sa siyasa, patungkol sa political law. At dito sa atin, ang pinipili talaga natin na kung saan na dapat manungkulan sa atin, unang-una dito, yung isang tao na kung saan ang kanyang maslaha, yung common good na dala-dala niya, yung pangkalahatan. At ang maslaha na bilang tayo Muslim, ang maslaha na dapat nakatatak sa atin, makikita natin sa isang tao na dapat suportahan natin at include sa ating sarili, ang unang maslaha na dapat i-justify at dapat suportahan natin at dapat bigyan natin ng halaga ay yung maslaha ng iqamatuddin, na i-establish yung religion natin sa ating community. Yun yung unang-una. At yung maslaha na yun, yan ang dapat natin bigyan ng halaga, yung maslaha na kung saan iqamatuddin upang maitayo yung reliyon ng Allah Ta'ala. Tapos sumunod dito yung yung protection ng life. Yung preservation ng life, kabilang yung sa maqasidus sharia. So ibig sabihin, at ikatlo dito yung preservation of intellect as preservation of wealth at community. So ibig sabihin dito, ang maqasidus sharia kasi umiikot lang sa limang to. Kapag sino man sa mga tao nagdadala ng maqasidus sharia, whether sa kanyang sarili, sa pamilya niya, sa komunidad niya, at lalong-lalo na pagdating sa gobyerno, kapag dala-dala niya ito yung basic necessity sa atin bilang tayo mga Muslim, itong limang to na dapat pahalagahan ng kahit sino. Ngayon, kapag nakita natin yung gantong bagay, sila yung dapat suportahan. At kapag nakita natin yung gantong bagay, dahil yan in-encourage ang Islam kasi yun yung malaking maslaha yung religion na dapat i-fix natin muna. At syempre, ma-fix yung religion natin unang-una, hindi naman sa ibang tao, kundi sa sarili muna natin. Ngayon, ano yung pinapoint out natin dito? Pinapoint out natin dito ang pagbabago sa loob ng gobyerno sa pagitan ng pagpili ng boto, hindi nag-uumpisa sa pipiliin mo kung sino iboboto mo. Kung hindi sa sarili mo, tapos kapag nakita mo na ay sa sarili mo, makikita mo mag-reflect yan sa community mo, yung pagiging mabuting tao mo at kapag inayos mo yung religion mo, at syempre pipiliin mo na yung tao kung sino ikinabubuti ng komunidad at pagiging mabuti ng komunidad na yon, depende kung sino yung dala-dala nila yung maslaha, ikinabubuti na dala-dala nila yung religion ng Islam, kasi yun yung maqasid ng Sharia, yung preservation of religion, tapos yung preservation of life, yung intellect, yung wealth, pati yung community. So yun ang pipiliin natin kung i-evaluate natin kung sino dapat natin suportahan kapag nakita natin yung tao dala niya yung ganung mga bagay. Kaya minsan yung isang tao mas pinipili na pahalagahan muna kapag nakita nila yung isang tao, halimbawa pinapahalagan kapag nangangampanya. Okay, gusto ko halimbawa unang-unang ipapangako sa inyo ay peace and order. 'Di ba? Mahalaga 'yon. 'Di ba? Bakit? Kasi nga preservation of life, ikalawa siya na pinakamahalaga na maqasid sharia pagkatapos ng religion ng Islam. Kasi peace and order mahalaga 'yon Oh, 'yun ang dahilan. So 'yun ang dahilan. So kaya kapag so hindi tayo magbanggit ng kahit sino. Ang isang tao meron siyang choice kung sino piliin niya. Pero dapat 'yun yung magiging kumbaga checklist niya. Okay, yung tao na ba ito na itong electionist ba to na nakikita mo na malapit sa religion, yung kanyang pagiging tao, tama? Yung maslahan ng kanya, na kaya ba niyang ayusin yung religion ng Allah Ta'ala, tapos magkakaroon ba siya ng peace and order sa community, tapos yung preservation of intellect, tapos yung wealth, tapos yung community, di ba? Ganun yung tertib, yung arrangement ng isang tao dapat napipiliin natin kung sino dapat iboto natin. So, dun sa ikalawang tanong, of course, dapat maintindihan yun Tapos ngayon, sa ikalawang tanong, sino ang iboboto na natin? At pwede na ba tayo pumasok at mangampanya? Kapag nakita na natin yung isang tao na ganun, na dala-dala niya na yung maqasidus sharia sa kanyang pangangampanya, ay yun ang dapat suportahan natin. At hindi pwede purkit na hindi mo ka mag-anak, ay pipiliin mo lang ang susuportahan mo. Wala yajrimannakum shana'an qawmin ala alla ta'dilu fa'dilu dzalika aqrabu littaqwa. Hindi pwede madala tayo ng emosyon natin na hindi tayo maging makatarungan. Dapat maging makatarungan ka. Kamag-anak mo, hindi kapag dala-dala niya yung katotohanan, doon ka. Kapag dala-dala niya yung katotohanan, doon ka.
Yun ang pinopoint out sa atin at tinuturo sa atin ng Sharia ng Allah subhanahu tabarak wa ta'ala. Kapag daladala niya yung religion, tapos preservation of life, ng intellect, ng wealth, at ng community. Yan ang basic na tinuro sa atin ng religion ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Islam, sa Quran at sa Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ibig sabihin, pinapahintulot din sa ating mga kampanya, pero may babil ikhtiyat, bilang sa pag-iingat, wag naman sana umabot sa punto na kung saan nagkakaroon na ng mga fitna. Nagkakaroon na ng mga fitna sa ganung mga case na mga ganyan, inshallah. Wallahu a'lam sa ganung mga sitwasyon. So maganda din yung binanggit mo na yung tao kailangan magsimula sa sarili niya. Katulad ng binanggit na Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allaha la yughayyiru Ma ma biqawmin. biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Actually, yung itong Ramadan, may pinuntahan ako na school, nagsalita ako doon. Pagkatapos nun, yung advisor nila, ganun din ang binanggit niya. Yung mga tao, nararamdaman nila through experience nila. Sabi ng advisor nila, sabi niya, magsisimula dapat, lahat naman tayo gusto natin ng peace and order. Lahat naman tayo Gusto ng pagbabago. Oo. Totoo. Tapos, sabi niya, hindi magbabago ang isang lugar hanggat hindi babaguhin ng tao yung sarili Hindi lang niya. sarili. Totoo Kaya, yun. paano tayo pipili ng makatarungan na leader kung tayo mismo hindi tayo marunong pumili? Paano tayo pipili kung kulang yung kaalaman natin? 'Di ba? Kabilang, ito nga ang kabilang sa case dito at sa mga sitwasyon natin tayo mga Muslim o mga Muslim o hindi mga Muslim. Yung mga tao na kung saan sa election ngayon, na kung saan kumakalat yung vote buying. Halimbawa, yung vote buying. Ito, syempre, alam ng kahit sino to eh. Meron nga tinatawag sa vote buying na kumakalat sa Lanao. Lanao de la Sur ata, 1:3, 3-in-1 daw. So, ang 3-in-1 nila dyan is kapag tumakbo ang isang mayor, ang bigay niya is 1,000, tutumbasan ng kalaban niya 3,000. Kapag ang bigayan is 10,000, tutumbasan ng kalaban niya 30,000. So, imagine, umabot sa point na ang mga Muslim mismo sa ating community, nas'alullah ta'ala salamat wal afiyah, sila'y nagkakalat ng mga haram. Umabot yung gawain nila ng haram, tapos gusto nila ng pagbabago. Nakakain ba ng pag-iisip yun na kung saan ang mga Muslim sa atin, sa Mindanao, nagpapatayan sila sa eleksyon, tapos nagkakalat ng haram, tapos magdudua sila, alhamdulillah, na nanalangin sila na tagumpay daw yung eleksyon. E di para silang kumakain ng baboy doon, pagkatapos alhamdulillah, na pinakain tayo ng Allahu Ta'ala ng baboy. Busog ako. Nabusog ako. Di ba? Ganun. Nangyari election, ganun. Nagpatayan, pinatayan kanyang kapwa kapatid. Tapos ang ginawa, nag-distribute ng mga, nagkaroon ng vote buying. Tapos ang nangyari, nagpasalamat sila, tagumpay daw yung election. Tapos gusto nila ng magandang gobyerno sa lugar nila. Tapos nag-umpisa sa ganun. Aballahu Ta'ala, si Allahu Ta'ala, hindi niya tatanggapin yung sitwasyon na ganito, ang Allahu Ta'ala kasi hakim. Si Allahu Ta'ala, hakim ay makatarungan. Hindi maaari ang isang tao, ang komunidad makasalanan, tapos bibigyan sila ng leader na makatarungan. Hindi pwede yun. Ang lugar na, ang mga komunidad, ang mga tao, nagkakalat ng haram, tapos gusto nila magandang leader, hindi pwede yung ganong sistema. At alam ng mga tao sa sarili nila na ganong bagay, hindi pwede mangyari yun. Na umabot sa punto na magkapatayan sila sa ganong mga nagagawa ng isang tao, patayin yung kanyang sariling kapatid dahil lang sa posisyon. Tapos magkakalat sila ng haram. Tapos kakain ng haram. Imagine, yung binibigay sa kanya ng pera, pinangkakain nila haram yun. Kasi vote buying yun eh. Allah Ta'ala sabi ng Allah, Inna Allaha tayyib, la yakbalu illa tayyiba. Si Allah Ta'ala ay dalisay. Hindi siya tatanggap maliban lamang dalisay. Hindi siya tatanggap ng kahit ano. Mananalangin yung mga tao nang magdudua pa yan sila. Para sabihin na, inshallah, manalo tayo, magdua tayo kay Allah Ta'ala. Tapos, ang gumagawa sila ng haram. Nag-vote buying sila. Tapos nagkakaroon ng patayan sa kanila. Yung mga kalaban nila. Mga kalaban nila gan. Tapos magdudua sila. Inna Allah Ta'ala tayyib, la yaqbalu illa tayyib. Tapos ang gagawin pa nila dito, ang pinaka-worst na situation dito, yung pera na natatanggap nila na nanggaling sa haram, pinangkakain din nila. At dahil dito, ito yung hindi nakikita ng tao eh. Ang hindi nakikita ng tao dito, yung pinangkakain nila ng haram na nanggaling sa haram, dumadaloy na sa dugo nila yan. At kapag dumaloy na sa dugo ng tao yung haram na yan, magre-reflect yan sa kanyang pag-isip pati sa kanyang puso dahil nga alaman ng kanyang katawan haram na. Kaya nga sabi sa hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa hadis sa Bukhari ng karugtong na yan, na Ash'ath Akbar, yung isang tao naglakbay siya hanggang sa yung kanyang
buhok pumuti na, sabog na, tapos nagdua sa Allah Ta'ala. Di ba? Tapos sabi, ya Rab, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Yung kanyang pagkain galing sa haram, yung kanyang inumin galing sa haram, yung kanyang damit galing sa haram, at yung kanyang lahat ang galing sa haram. Paano istajabula? Paano siya sasagutin ng Allah Ta'ala? Imagine mo, itong hadith na nangyayari sa atin sa Mindanao kapag eleksyon, ang kinain niya galing sa haram, pinakain sa pamilya galing sa haram, ang damit galing sa haram, at ang inumin galing sa haram, tas magduan magandang leadership sa Mindanao. Ang leadership, maging barm man yan, maging arm man yan, maging ano pa man, kung sino man yung congressman yan, ay kahit sino man yan, ay ang leadership hindi yan sa pagitan ng pagbabago na gusto mo kung sino iboboto mo, kundi yan ay regalo ng Allah Ta'ala. Regalo ng Allah Ta'ala yan, na kapag mabuti ang komunidad, mabuting leader ang ibibigay sa kanila. Paano ang komunidad na kung saan palamak yung haram? Makikita mo na dumaloy na sa dugo nila yung haram, kaya hindi nila nakikita ang haram na yung ginagawa nila. Kaya nag-justify na nila na hindi haram yung ginagawa nila. Naging na-normalize na yung vote buying sa Mindanao, umabot sa punto na ginajustify na nila yung haram. Umabot sa punto sa ganun. Tapos gusto ng tao ng pagbabago. Auzubillah. Kaya minsan dito sa Manila, minsan mas nakikita natin mainam pa ang botohan dito ng mga hindi Muslim. Kasi nga bakit sa kanila, alam nila na dito halos walang vote buying dito. Kaya minsan napapatanong ka, okay na lang ba na piliin mo hindi Muslim na iboto kayo sa Muslim kapag alam mo yung Muslim na hindi maayos sa kanya pamumuno? Di ba? Kaya dito nagkakaroon ng mga case ng mga sitwasyon na ganyan. Allahu alam, ganyan yung patungkol sa... Actually, nung nalala ko, nagturo ako ng sira sa mga estudyante ko dati. Tapos, meron isang oras na si Propeta Muhammad SAW, inutos niya yung mga kanyang sahaba na pumunta sa Habasha. Tapos sabi niya sa mga sahaba na pumunta kayo sa Habasha, meron isang leader dun na tapat makatarungan. Tama. Yun, kahit siya ay isang kafir, isang Kristiyano pa sila nun yung Habasha. Tapos meron isang scholar, ang sinabi niya, si Allah subhanahu wa ta'ala, itatagumpay niya ang isang lugar na ang leader nila ay makatarungan at tapat kahit hindi Muslim. Kaysa sa isang leader na hindi makatarungan, hindi tapat, pero kahit siya ay Muslim. Kaya dito makikita natin, actually napapansin ko rin, hindi naman ako expert sa mga nangyayari sa Mindanao, pero makikita mo, ang dami mo nakikita na sobrang daming pera pumapasok sa Mindanao, sobrang daming pera nakikita mo umiikot sa Mindanao, pero ang nangyayari, wala yung baraka doon sa pera na yun. So parang wala tayong nakikitang pagbabago, napupunta lang sa pagbubulsa. At katulad ng binanggit mo sa vote buying, Sinabi ko nung sa isang komunidad, yung mga matatanda, yung mga nandun, sabi ko sa kanila, kapag kukuha ka ng vote buy, magkano binibigay? 1K, 2K, ganun. So magbibigay sila 1K, 2K, kinabukasan, ubos na yun, nakinain mo na yun. Pero, kung boboto mo yung isang tao na karapat-dapat na siya yung mamumuno, ay para siyang investment. Kahit mamatay na yung mga matatanda, yung mga anak nila, ay parang kampante sila na meron isang makatarungan na leader. At kahit yung apo nila, hindi sila matatakot, baka gamay mangyayari sa apo ko, baka kukunin bahay namin. Hindi. So, ganun yung nakikita ng mga tao na dapat gawin nila is, boboto sila ng para sa future. Kahit minsan kasi hindi mo nakikita agad yung mga result. Nakikita mo pagkalipas ng mga ilang panahon. Kaya nga, binabanggit din ng mga scholar na si Allah Ta'ala ipinag-utos na sa mga Muslim na maghijra sila sa Habasha pati sa Madina. Hindi ibig sabihin ng paghijra nila doon ay na ang mga hindi Muslim sa Makkah, ang mga kuffar ng Quraysh sa Makkah, ay sila ay kafir sila. Hindi ibig sabihin na mga kafiran umalis kayo diyan. Hindi sa pagitan ng relihiyon nila, kundi sa pagitan ng hindi nila pagiging makatarungan. Kung naging makatarungan lang sana sila doon sa Makkah, doon sila mag-i-stay. Hindi na sila papalisin. Hindi sila papalisin din. Yun nga lang, yun sa mga taga-Makkah, kasi hindi sila naging makatarungan, pinapatay nila yung mga Muslim, kawawa. Ang nangyari, pinag-utos ng Allah na maghiwanag, lisanin nila yung Makkah. So imagine mo, sa isang komunidad na kapag naging makatarungan lang sana, magiging okay sana yung komunidad, magiging maganda sana yung takbo ng buhay ng mga tao. So yan ang leadership na kung saan na
minsan nafi-fit na talaga ang mga tao at dapat na sallallahu ta'ala salamat alamin na protektahan tayo ng Allah ta'ala sa ganyang mga fitna. Sige Ustad, jazakallahu khairan. At ngayon, tapos na tayo dyan sa election na yan. Masyado nang marami pinag-usapan natin. At ngayon, binanggit mo yung fitna. Yung fitna ay palagi natin naririnig, palagi natin napapanood sa Facebook. Ay, Katun tayo. ay. Muhawa yung natin. Second topic. Ang baka siya ang sagot eh. Hindi